Minsan ang buhay ay mapagbiro. Ang dating nawala ng tahanan, nagpatayo ng 5 bahay. Pero hindi yan basta-bastang natutupad. Ang paraan ni Tatay Juanito, sipag at tiyaga. Pangarap ko sa mga anak ko, hindi makaranas ng hirap. Kanya ako nagsipag. Kahit hindi ako nakapag-aral, ginawa ko para sa mga anak ko. Matututo tayo sa kanyang pagsusumikap dito sa Kwentong Kabarangay. Tatay Juanito Mangila! Yan ang kanyang pangarap. Ay, pakita muna natin ito kay ate kinalalagyan na. Ito ang kanilang negosyo. Pero lumaki na to. Lumaki na ito, oo. Paano na to? Bato na siya, malaki na siya. Pero yung pinagmulan niyan, matindi ang kanyang storya. Ito na si Tatay! Tatay, good morning po! Good morning! Kumusta po ang umaga ninyo? Buti naman. Ayan, dito tayo para mas maliwanag-liwanag para makita ang kagwapuhan mo. Ayan, eto na. O Tatay, bati naman kayo sa ating mga kabarangay. Kumusta kayo mga kabarangay? Yan ang gusto ko dyan. Okay. O Tatay, ikwento mo naman sa amin ang inyong humble beginnings. Ano po ba ang inyong negosyo? Paano nag-umpisa ito? Ay, nung binata ko, talagang mahirap. Ilang taon ho kayo no? 12. Nagtitinda na ako ng dyaryo, sigarilyo. Yan. Nasa Sampalo kami nakatira noon. Nung Magkano po yung kinikwento po ninyo? Ay, magkano po yung kinikita ninyo sa pagtitinda po ng mga dyaryo? Sakto lang. Sakto lang. Paano po kayo napunta sa pagbebenta ng mga kahoy, lumber? Nung lapit na nalipat kami rito. Anong edad po kayo noon? Ilang taon po kayo noon? Ano lang, 15 lang. 15 anyos. Kayo ba'y Okay. Lumipat na kami rito noon. Oo, dito sa barangay sa Yan. 152. Paano? Nakatapos ka ba ng pag-aaral? Hindi. Hanggang anong antas po yung inyong naabot? 2 lang, 2. Grade 2. Grade 2. Okay, so itong inyong negosyo, ito po ay inumpisahan po ninyo kasama po ng pamilya, ng magulang po itong pagbebenta ng kahoy. Nung hindi pa. Lumber business. Binata pa lang ako noon. Opo. Okay. Hindi, yung inyong mga magulang, kasama nyo o talagang kayo lang hong mag-isa ang nag-business? Ang trabaho namin nung araw, nagbebenta ng panggatong. Panggatong, nag-umpisa sa panggatong. Paano po napunta rito sa ganitong negosyo? Ay, yung yung panggatong na yun, napunta ako ng sawmill. Hindi siya nakaon. Opo, sawmill, so mga sodas. Opo. Doon ako medyo ng konti. Doon ka natuto? Oo. Opo. Ayun. Siyempre, pagsisikap para sa mga anak, ayun na. Yun ang tinarabaho ko ngayon. Oo. Kanya-kanya. Magkano kinikita nyo bilang trabahante sa sawmill? Ay, nung araw sa sawmill, wala ko sweldo. Basta nagtatrabaho ko sa kanila. Kanya lang, yung kahoy na binibenta. Yung scrapbook, ay yung parang scrap? Good yan good. Iba yung good lumber, iba yung form lumber. Okay. Ayun. Yung form lumber kasi, yun ang pinipili ko. Tapos, yun ang pinakasweldo ko pag nabenta ko. So parang... Ang sweldo mo ay kahoy? Oo, parang nagre-resell siya. Nagre-resell kayo? Naipong ko. Oo. Nire-resell nyo. Binibenta nyo po ulit? Binibenta ko yun. Ayun. Okay, Pero okay. hindi naman binibenta ng incheck sa iba. Sa akin lang. Nung Chinese po. Yung Chinese nyo po na amo. Nung araw. Opo. Okay. Okay. Pinautang niya ako. Wala man akong pera. Tiwala lang. Binigyan ako kayo ng good lumber noon mula sa perang pinahiram mula sa pinahiram sa inyo ng inyong boss na pera. Nag-start po kayo na kumuha ng mga good lumber at itong mga good lumber po na ito ang ibinenta nyo na ng paunti-unti. Doon na nag-start ang paglaki ng inyong negosyo. Doon na. Kasi parang naging ahente siya. Di ba? Yes, Okay. my friend. Okay, so fast forward po tayo sa pag-ahente nyo. Paano nyo po napalaki ang inyong negosyo? Ay, siyempre, yung kinikita ko, may Opo. ipon. Opo, ipon. Bumili ko ng lote. Ito, yung mga ganitong lote. Ganito. Oo. Kung saan, meron sa Bagong Silang, meron sa Bulacan. Kasi iniisip ko yung mga anak ko, ang hirap mangupahan. Tama. Oo, mas mahal. Oo, imbes na pangkain mo, yung irerenta mo, pupunta sa, di ba, rentahan. Oo. Tapos, Ay, paano? Gusto kong malaman, ang galing niya, my friend eh. Kasi usually po, ang mga ganyang mga kababayan natin na kumikita,
'di ba? Minsan wala talaga na-save, lalo na kung pinag-aaral niya yung pamilya niya, yung meron pang pagkain. At gusto kong malaman mula sa inyo, tay, anong technique, anong matinding technique ang ginawa ninyo para makaipon kayo at makapagpundar ng iba't ibang mga lupa sa iba't ibang lugar? Sipag lang eh. Sipag lang eh. Tsaka hindi pwede yung gastos dito, gastos Yun. doon. Ano. Oo. Kailangan talaga mag-ipon. Mag-ipon po, ano? Mag-ipon. Opo. Kasi apat yan, pinag-aaral ko eh. Opo. Ilang At mahal yun, tay, magasto. magastos nga. Opo. Kanya yung naisip ko, pagka ganyan ng sistema, ipon. Ipon talaga. Alam niyo ba mga kabarangay na sa pagtsatsaga ni tatay at pag-iipon niya, okay, para may taguyod ang kanyang mga anak, napaggawan na niya ng kanya-kanyang mga bahay at kanyang mga anak. Itong ating kinatatayuan na hardware store, lumber store na Lumber ito, store. aba, naipamana na niya ito sa kanyang isa pang anak. Tama po ba? Aba. Pangalawang anak ko, panganay. Opo. Yes, go my friend. So bawat anak po meron na pong nabigyan niyo na po ng property. Meron na. Ayun. Kanya-kanya din mo ba silang negosyo or paano po ba? Meron. Ay, talaga? Yun na ituro niya. Tinuruan nyo rin po sila kung paano Oh, meron. Ganyan. Napakahusay naman na yung kanyang mga anak din ay, Oo. diba, I mean, nakapagtapos ng pag-aaral. Talagang sinulit yung hirap at pagod po ninyo. Ang wala lang ganitong hanap buhay, yung anak ng bunso. Malapit na, papunta na ron. Kasi ano eh, Papunta na ron. Ano ba ang kanyang napagtapusan na sa pag-aaral niya? custom yun eh. Okay. Ay, So, yeah. sa bagay, maganda rin. malapit. Nagsisilbi sa kanyang, Umalis umalis na. Mahirap kasi ayaw niya kuha sa custom. Oo, corporate. Ito Papunta na ron, huwag kayong mag-alala. Oo. Okay. Meron yan tayo. Kasi nakitaan na kayo kung paano kayo nagpursige. Oo. I'm sure. Eto na tayo, ang tanong namin sa inyo. Bakit ho, bahay at lupa, bukod sa nasabi nyo nga mahirap talaga ang walang bahay at walang lupa, sa ano ho yung nakita nyo doon sa ganoong klaseng pag-i-invest na pagbili ng lupa at pagpapatayo ng bahay para sa inyong mga anak? Kasi dapat, usually my friend, ang gumagawa na nun, pag-aaralin ko yung mga anak ko, but you build your dream. Parang, Your own. parang responsibilidad na ng anak na ikaw naman ang gumawa ng sarili mong goal. Hindi ba? Pero siya, hindi ko na kayo pahihirapan. No, di ba? Oo, Ibigay nyo na. Ano pa yung naging... Ayaw kasi maranasan yung hirap ko Yun. sa mga anak ko. Tatay, responsableng tatay. Hirap Ganyan ako talaga. nung araw. Hirap Marami sa ho ba araw. kayo? Pakita mo nga ito yung ito. Ipakita natin itong Sabihin mo negosyo kasi nga na ito. bilang ano na siya, bilang expert sa mga Ang laki na lumber. niya. Anong tawag sa mga lumber na to, tay? Halika kayo rito. Siya yung mga sizes. Ayan, aralin natin mga Ito sizes. mga 2x3 to. 2x3. Oh. Ito. Anong para saan ito magandang gamitin? Yung mga ganyan 2x3? Bahay. Bahay talaga. Oo. Oo. Kuwan. Pwede ito pang cabinet, hindi ba, tay? Hindi. Ganito Hindi lang. ba to? Ito. Ito, ano naman ito? Anong size ito? Puno medya. Uno medya. Mula sa ano mga puno yan, tay? Ano yan eh? Pine tree. Pine wood. Pine wood. Kaya may Ayan. mabango eh. Oo nga eh, Pine wood. may magandang bango ito. Yung mga malalaki, ayan, ito yung pwedeng pang pintuan, di ba? Hindi rin. Ano yan? Pang ganun. Ano nga tawag dyan, my friend? Beam. Mga pang beam. Ayun! Beam. Ayan siya. Yan po, ito Oo. yung gamit niya dyan pag kailangan nyo yan. Roof beam. Usually, anong mga prices po nito? Sa mga presyuhan po, magkano Sa nyo ngayon binibenta? Kasi hindi ko na alam ng kuwan yan dahil Kasi sila nga, Yung mga anak na dyan Oo, nag-take over. Ayun na Ayun, nga, oh. siya yung nakakaalam mga Oo, anak na yan. pero nung Kumusta? Ngayong ang nag-handle na po ng inyong business ay ang inyong anak, kumusta po ang nakita niyong pag-handle ng anak niyo? May kaibahan po ba sa pag-handle ng business hindi rin niyo? kasi ginagabayan ko pa rin sila kahit na ano pa rin. Binigay ko na. Pag kailangan nila ako, sige. Ganun. Suporta, hindi nawawala. Kasi, siyempre hindi mang habang panahon. Kailangan Oo. talaga, hanggat buhay ako, sabi ko, Tama. suportahan ko kayo. Tatay, last na lang, ano pong mensahe nyo sa mga magulang na nagpupursige, gusto mag-ipon para sa mga anak? Ay, kuwan lang po, sipag at taga lang po. Ang, Basic, apo, Ipon, no? Saka sipag at ipon. taga lang. Huwag magastos. Ay, Huwag bili ng bili. Wag. Kailangan talaga may ano, mas maganda yung Lupa.
lupa. Kasi ang lupa hindi nasisira. Yun na nga, Ang mag-invest sa lupa. Oo. Kaya isang taon lang sira na. Opo. Oh, di Saka ba? bumababa ang value. Oo. Ang lupa, hindi. Pagkabili mo ng kotse, bumaba na agad yung presyo nun. Talaga. Pag lupa, steady. Yes! Aba. At tumataas pa minsan. Yes! Tatay, maraming salamat. Thank you, Tay, ha? Ang ganda ng kwento niyo. Maraming salamat. Hi! Sumama mo! Sana na, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and everything updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.